Hi guys, so ngayon is pag-uusapan natin kung ano ang women's rights and kung ano ang opinion ng ating mga kasama ngayon. So, hi Kyle! Anong masasabi mo sa women's rights? Sa tingin mo, ano yung mga nakapaloob dun? Para sa akin, yun yung mga karapatan mo bilang isang babae, karapatan mo panlatan. Yun, pwede kang mamili, ganun, pwede kang mabuhay ng payapa, kumbaga. Yan lang. Mm. Naman, ang women's right para sa akin ay yung mga karapatang mga dating hindi nila naranasan na yung ano lang. Dati kasi parang nung mga sinaunang ano, wala pa yung women's right na yan, which is parang limitado lang yung kanilang paggalaw sa community or kung saan man. Parang kunwari, sila ay nag-asawa na. Ang karapatan lang nila ay yung magbigay ng anak do sa may asawa nila, pagsilbihan yung asawa nila. Tas isa rin dito yung karapatan na bumoto, basta yung mga karapatan na hindi nila nararanasan dati. Angelo, ikaw naman, sa tingin mo, ano yung women's rights? Simple lang, ang women's right is pagkapantay-pantay ng mga kasarian, like gender equality, kasama na doon. Kasi yung mga babae is hindi naman talaga iba sa mga lalaki na kaya nilang gawin lahat. Yung mga babae is na independent at mga mas maraming alam kaysa sa lalaki. And minsan kasi is pinag ginagawa silang mga pang-useful sa mga bahay, sa mga anak, sila yung gumagawa ng pag-aalaga. Habang sila, kasi dapat, ang women's right is pang bigay ng karapatan sa mga babae na Mm-mm. nangangailangan ng sapat na tulong. Kagaya ng mga lalaki, mga stisya, pati pantay-pantay na ah pantay-pantay na karapatan sa lipunan. Tama naman, wala namang mali yung sinabi mo. Sa akin naman siguro, as babae, siguro yung for me, yung women's right is yun, yung pinaka meaning na naririnig natin is to live free from violence and discrimination, yung freedom ng babae every night na lumabas ng hindi sila natatakot, na kung may hahablot ba sa kanila or mambabastos sa kanila, kung ma-enjoy nila yung highest attainable standard of physical and mental health, to be educated. Kasi nung unang panahon, kung napanood niyo yung ano, hindi ko alam kung napanood niyo yung kay Ibarra ba yun, yung palabas sa Channel 7, parang nabanggit doon na kapag babae ka, is wala kang karapatan mag-aral. Mga lalaki lang dapat, ganun. So kapag nakapag-aral ka nung unang panahon, parang big deal siya para sa kanila. Tapos to own a property, to vote, and to earn equal wage. Tapos ayun lang naman, siguro, yung freedom din nila na hindi mabastos, na like mamuhay ng normal kasi sa mga lalaki naman kasi 'di ba usually nakakaramdam nakaka yung mga yung mga ibang babae kasi ay ibang lalaki kasi nakaka-experience sila ng sexual harassment naman 'di ba? Pero iba yung nai-experience ng mga babae kasi usually sila talaga yung suki sa gano'n. So yun. Um, Yung nasabi mo sa may sexual harassment, which is yung mm, maraming mga na-experience ng ganyan kahit yung mga student na yung mga naka-uniform or yung mga di naman na yung balot na balot talaga sila. Like may mga tao pa rin na o mga lalaki na kinakatcall sila, sexual harass. Hindi ko alam kung anong meron sa kanila pero ganun yung nafe-feel nila kahit na naka-uniform pa naman yung minor or kahit ano pa, di ba? oh, yun. Actually, yung sexual harassment, wala siya sa sinusuot, wala siya sa Tama, mismo tama. kasi mapababae, mapalalaki nakaka-experience Hindi, din. kahit man kasi naka-revealing clothes yung yung babae, which is still nakadamit pa rin naman siya yon. Yung problem ngayon doon is yung pag-iisip ng ng tao.
kung ano mang iniisip nila. Hindi man porket na naka-revealing clothes yung babae na yun, hindi naman inaanyayaya nung babae na i-catcall siya or i-sexual harass. So, parang basically, hindi invitation yung clothes Yung is offered mga gano'n, only which is clothes. ano, parang ine-enjoy lang naman nila yung pananamit or what, or yung fashion sense lang nila, parang ganun lang naman siguro yun. Pero hindi ko alam pero like mainit na ano siya, like pinag-aawayan lagi sa TikTok is lagi Mm. sinasabi nila na kaya ka nababastos kasi nagpapakita ka ng ganito Kaya ka nababastos kasi ano, like anong masasabi niyo dun? Yun yung ano, yung part na sabihin natin siguro, ano yan, mga toxic masculinity na sabihin nila, parang pag babae ka, mahina ka, dapat wala kang masasabi or what, di ba? Mm. Malino ng tao yun kung ganun yung pag-iisip nila. Tama, tama. Akin lang is yung mga babae, is ini-express lang nila kung sa pananamit. Doon lang nila nilalabas. Hindi yan dahil ganito, revealing yung mga clothes sila ay hinahayaan yung mga lalaki na ma-sexualize sila. Is mga babae kasi, yung mga damit nila is parang ini-express yung form nila na komportable sila sa pananamit nila. Saka na, siyempre, mga babae na nagagandahan sa mga damit na gusto nila. And then actually hindi lang sexual harassment or like catcalling yung na-experience ng mga babae. Meron ding ano sinesexualize sila kahit wala silang ginagawa. Tapos meron pang iba, kahit sa social media nababastos sila, alam mo yun, kahit hindi sa physical interaction. Which is parang ano lang, nakaka-ano lang, concern lang din as babae. Kasi parang kahit saang place, mapa-social media or like mapa sa personal, nakaka-experience yung mga babae ng pambabastos. Which is, yun yung nangyayari ngayon sa current situation na meron tayo. Ano, eto, magandang topic to about women's rights. Yung mga, pag-usapan natin yung mga ano, mga dating wala silang karapatan, tas papupunta tayo hanggang sa magkakaroon na ulit sila, magkakaroon na sila ng karapatan ngayon. Mm. So, paano ba? Before kasi, 'di ba, hindi talaga sila usually pinagtatrabaho kasi 'di ba pambahay nga daw sila. Hmm. So, which is feel ko rin dun din nabuo yung discrimination sa mga babae na parang porket babae sila ang tingin is mahina, pambahay ka lang, pang household ka lang. And then ayun dahil nga sa dahil siguro din sa civilized na rin and then um, as time goes by natututunan ng mga tao kung ano ba dapat yung mga karapatan na meron dapat sa babae, hindi lang sa lalaki. Kasi dati, parang ano lang sila yun. Pag lalaki ka, dapat ikaw yung gagawa ng lahat or Ilaw ka mga ng mag-shoulder, mga ganun ng mga gawain. Tapos papaubayan na lang nila sa babae na babae ka, mahina ka. Dito ka lang. Kami na yung gagawa ng lahat. Pero ngayon, nag-iba na yun kasi dahil sa women's right na tinatawag natin. Siguro nakatulong din yun, yung women's right na yun. Hindi lang para makawala sila dun sa mentalidad before na kapag babae ka dapat ganito ka lang. Katulong din siya kasi mas nagkaroon ng maraming opportunity sa mga babae. Siyempre nakapag-aral sila, mas andun na yung less discrimination. Although meron pa rin naman yun, pero mas less na yung na-experience nila. And then, na-enjoy nila na kapag work sila na hindi napaparamdam sa kanila na, uy, babae ka, ganun. So, malaking help talaga siya. Sobrang big deal sa ibang lalaki kapag may babae na nakagawa ng trabaho ng dapat na lalaki. Siguro kasi natatabaan yung ego nila dun. Siguro yung iba. May ba siguro natatapakan ego nila. Mm. Kasi may mga trabaho kasi na parang feel nila for ano lang, for lalaki lang. Tapos pag nagawa ng babae, feeling nila parang,
uy, kaya niyo. Ba't nagagawa ng babae yan? Dapat kaming mga lalaki lang. Oo, may mga mentalidad yung ibang lalaki na gano'n. Nililimit nila yung mga babae. Ano lang, gender equality na lang siguro yan. Same na lang ng equality sa lalaki tsaka sa babae. Mm. May Yun. tanong ako. Ah, Hindi ko rin alam yung sagot. Anong pinagkaiba ng women's rights sa human rights? ah. Wala naman. Hindi mo alam Halimbawa, yung sagot. yung human rights kasi panglahatan siya, walang gender Lahatan doon. na yan. Lahatan siya. Human and pag sa civil kasi, sa ano na yun eh, sa community. Parang Mm, yung pangbuuhan na talaga. pangbuuan. Pag human Women's rights, may rights. individual na tao yon. Pag Type women's, mo. isa babae lang. Yung dati na, kasi, di ba, yun nga, yung dati, wala silang karapatan na gumawa ng kahit ano. Kasi babae lang sila. Tapos ngayon, nagkaroon na ng women's right para mawala yung diskriminasyon na parang babae ka lang. Tapos, ganun. Ayun, bukod sa sexual harassment, hindi lang naman yun yung mga na-experience ng mga babae. Sa tingin nyo, as sa lalaki, ano pa yung commonly or yung na-experience talaga ng babae? Hindi lang sexual harassment, catcalling, ganun. So, Yung mahirapan sila lumabas sa gabi, lalo na pag tulaki ng kasal. Yun. Isa rin yun. Parang, alam mo yung kailangan may kasama pa sila or usually may curfew para hindi sila abutin ng masyadong gabi sa daan. Kasi nakakatakot na talaga, especially ngayon, yung panahon ngayon. Mahirap lumabas ng mag-isa pag babae, lalo Mm-mm. sa gabi. Kasi andyan naglalabasan yung mga ano eh, mga rapist, yung mga Mga enemies. Yung mga ano yan, yung kunwari, kasi minsan pag lalabas sila, may dadaanan dyan na may mga nakatambay, na mga lasing. nagiinom. Kaya medyo nakakatakot din para sa babae yung ng gabi. Mm-mm. Parang kahit sa isang ilag feel ko, kahit sa ilagay yung mga babae, pag may bastos, tas may rapist talaga. Parang kahit anong gawing anis ng mga babae, pag talagang pag nabastos sila, nababastos talaga sila. Parang feeling ko wala na siya sa babae, wala na siya sa panonood. Dali continue na. Ano yung sinasabi mo? tawag dito, hindi na sila nababastos. Naano lang din sila, tawag doon, na-hold up. Kasi siyempre babae sila eh. Wala silang mga lakas na lumaban. Di siyempre yun yung opportunity nila para ma-hold up, saka makuha na ng mga gamit. Hindi lang din sila mabastos, kaya nagagano lang din sila. Tama, Baka tama. nangyayari. Di lang basta nababastos, na-hold up din. Tama, tama. Tama naman. May nangyayari din yun, sira. Usually, mga gabi ganun. Lalo pag sa iskinita, tas Mga madilim. skinita. Ang daming ganun doon. Kaya yung ibang mga babae din na nag-aaral ng self-defense. Yung iba may mga dalawang pang self-defense din, mga pang pepper spray ata yun. Oo. Pag umuwi ng gabi pag lumalang. Mm. Kasi delikado na nga kasi ngayon, di ba? So, okay yun, yung may dala silang gano'n na kaya marunong sila. Independent woman. Tama. Meron naisip, ano kayang nangyayari ngayon kung wala pa rin women's rights? Siyempre, ganun pa rin yung cycle na na dati. Mauulit at mauulit lang pag nawala yung women's right na yan. Baka yung mentalidad ng mga tao sa babae, ganun. Hindi magbabago yan, syempre. Pag wala yung women's right na yan. Ang perception Ano nila pa sa rin pwede? Kayo, anong mga message nyo sa mga nakakaranas ng mga sexual harass, mga nakaka-call? Ano yung mga nangyayari ngayon na hot issue about sa women's right? siguro ano lang, kasi
feeling ko kahit naman baguhin ng mga babae, let's say na like mag-a-adjust sila ng damit nila or hindi sila magre-revealing clothes. Pag may rapist, pag may bastos talaga. So siguro, hindi ko naman sinasabi or ine-enable na, rapist, ganyan. Siguro andun na yung pag-ingat pa rin. And if pwede namang hindi lumabas sa gabi, pag naiwasan na lang, then, um, wag laging iwanan yung cellphone na lowbat para if in case of emergency may pwede kayong tawagan, gano'n. So, yung mga basics lang naman na So, yun tandaan. nga. Bukod sa nasabi ko rin na parang mag-a-adjust sila. Kahit mo naman mag-adjust yan, nasa pag-iisip na yan ng tao kung pag-iisipan niya ng masama yung mga nakikita niyang bagay sa appearance ng isang babae. Nasa tao na kasi yan. So, yun nga. Iwasan na lang Sa, siguro. sa akin, wag silang matatakot mag-speak out. Yun. Tama. Sa akin naman, huwag na lang silang, matakot lumaban. Kung kaya nila, kaya nila. May rights naman na pwedeng silang gabayan eh. So, siguro to summarize lang tong conversation na to since, alam mo yun, thankful pa rin naman or like na may ganyang mindset pa rin yung ibang lalaki. Pero, ayun, ang sabi ko lang is, yung mga ganyan naman na mindset is, hindi siya kailangan pagpasalamatan. I mean, sana hindi kayo ma-offend, pero hindi siya dapat pinagpapasalamatan kasi it's basic human decency na dapat ginagawa ng kahit na sino. So, baka may nagsasabi kasi diyan ng mga lalaki na oo nga, hindi ako bastos eh. Uy, sige na, matulog ka na dyan. Sleep ka na dyan. Ganun. So, ayun, to summarize the conversation lang. Syempre, nakakatuwa pa rin na, alam mo yun, may women's right na kasi kahit na nababastos or mataas pa rin yung rate ng na nababastos na babae, nakaharas, meron na silang protection. Pero, alam mo yun, nakakalungkot lang na kahit may ganun na, may women's right na may batas na para doon, wala pa ring takot yung ibang lalaki na or ibang tao na gumawa ng, alam mo yun, ng kaharasan sa kahit saang place, walang pinipili. So, ayun lang naman. Kayo, may gusto pa ba kayong i-add? May sasabihin pa ako. So, yun nga. Hindi lang kayo basta babae. And yung lumaban kayo. Malait pa yung mga Hindi naman ako nagsalita, hindi rin kayo magsasalita eh. Kaya mo ba tinasabi Okay yun na eh? yan. Okay guys, that's all for today's podcast. And bago namin tapusin yon, sana may natutunan kayo. And again, I'm Aliyah. I'm Kyle. I'm Marty. Angelo. Guys, that's all for today's podcast. I hope may natutunan kayo. And before namin tapusin to, I'm Aliyah. I'm Kyle. I'm Angelo. And I'm Marty. Guys, bye-bye.